Okay, good morning. Good morning po sa ating lahat. Patuloy po yung ating daily morning devotion para sa araw na ito. November 6, day 310. So, 49 days before Christmas po, ano? At ang ating pong daily Bible reading ay matatagpuan po sa Luke chapter 6. Luke chapter 6 po tayo sa araw na ito. November 6, day 310, Luke chapter 6, at ang ating main passage ay matatagpuan po sa verses 1 to 11. Verses 1 to 11. Good morning po. At yun nga po, ang title natin is Jesus is Lord of the Sabbath. Si Jesus ang Panginoon ng araw ng pamamahinga. Yan. At ano nga po ba ang ibig sabihin ng Sabat o araw ng pamamahinga at bakit ito nakasama sa 10 utos ng ating Panginoong Diyos sa Old Testament? Okay. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, muli narito kami sa iyong harapan. At patuloy, Panginoon, na handang makinig, bukas ang mga puso at patuloy na nagpapasalamat sa biyaya ng iyong mga salita na magbibigay ugad sa amin ng panibagong kalakasan, encouragement as we face, O Lord, this day. May mga challenges, may mga breakthrough, but still, O Lord, your word is alive at pwede namin panghawakan sa lahat ng panahon. Speak to us and through us, Holy Spirit, and let your word be a light upon our path. In this mighty name we pray. Amen. Amen. Now, what is a Sabbath and why it was in the Ten Commandments? Ang araw po ng Sabbath o araw ng pamamahinga ay binanggit sa Biblia na nagmula sa salitang Hebreyo na Shabbat, na nga po ang ibig sabihin, nangangahulugan na huminto o magpahinga. Na alam ko marami sa atin gusto niyan, magpahinga, huminto at mag-reflect. Yan ang po ang ibig sabihin ng Sabat. Ito po ay kumakatawan sa pagtigil mula sa mga trabaho at regular na mga gawain upang magkaroon nga ng focus sa pamamahinga, pagsamba at spiritual na pagbabagong lakas o spiritual renewal. Ang konsepto po ng Sabat ay malalim na nakaugat sa salaysay ng paglikha. At ito po ay mababasa natin nga sa Genesis kung saan nilikha ng Diyos ang mundo sa loob ng 6 na araw at nagpahinga sa ika-7 araw. No? Kanya itong binasbasan at pinabinal ayon sa Genesis chapter 2. Ang pahingang ito ay isang huwaran, example, para sa bawat isa na sundin na nagbibigay diin sa physical na pahinga at spiritual na pakikipag-isa sa Diyos. At ang Sabat ay kasama sa 10 utos doon po sa Exodus 20 bilang ika-4 na utos, 4th commandment. Ito ay nag-uutos sa mga mananampalataya na alalahanin ang araw ng Sabat upang panatilihin itong banal. Remember the Sabbath to keep it holy. Sabi doon po sa ika-4 na utos na nagtatakda sa pagtigil sa paggawa sa ika-7 araw bilang isang sagradong panahon. No? Holiday na nakatuon po sa Panginoon. Ang dahilan na ibinigay ay na ang Diyos mismo ay nagpahinga sa pagtatapos ng paglikha, inilaan ang ika-7 araw bilang banal na araw. Now, this chapter po, chapter 6 ng Luke, verses 1 to 11, yung ating passage, dito po ay nagsimula ang chapter na ito sa pagtatanggol ni Jesus sa kanyang mga alagad
na inaakusan ng mga Pariseo na nilabag ang Sabat sa pamamagitan ng pagpitas ng butil ng mga trigo at ipinahayag, no? Kanila itong ikanain at pinahayag ng Panginoong Yesus sa pamamagitan ng kanyang authority na binanggit niya mismo na si Haring David ay gumawa rin din ng ganitong aksyon na kung saan binanggit ni Jesus na siya ang Son of Man who is Lord of the Sabbath. Kaya nga po, dahil dito, nagkakaroon ng matinding tension. No, dito sa chapter na ito, mababasa natin yung tension between Jesus, yung mga religious leaders, mga scribe and mga Pharisees over Sabbath. No, yung observance nito at ang kanilang mga religious legalism. Okay? So, historically and culturally, itong event na to ay nangyari between AD 26 to 31 na kung saan nga po ang mga Jewish religious traditions and laws, particularly itong Sabbath nito ay yung kanyang observance ay talagang masyadong pinahalagan to the point na naging legalismo na sa pananaw ng mga tagapagturo doon sa sinagoga at ng mga Pariseo. Ang teaching na ito ni Jesus ay naghahamon, no? Hinahamon ang teaching ng mga conventional interpretation of the law na tinuturo ng mga Pharisee at ng mga scribe, na kung saan ang sabi ni Jesus, itong teaching na ito ay should be, itong tradition na ito should be a life-giving and merciful understanding ng utos ng Panginoong Diyos kesa magkaroon ng tinatawag na mahigpit na legalismo o strict na legalism sa pagtupad sa mga kautusan na ito. Kaya nga po inikayat ang ng passage na ito sa bawat mananampalataya na harapin ng Sabat na may pusong bukas, no? Heart open to God's grace and mercy. At pagbibigay ng priority sa love and compassion over rules. Okay? At pinaalalahanan ng ating Panginoong Hesus na yun nga po, na kung saan siya yung Lord of Sabbath, na sa kanya ay inimbitahan niya ang bawat isa na magpahinga at magkaroon ng restoration ng body, ng soul, at ng spirit. Now, in verses 1 to 11 chapter 6, dito nga nakita natin may dalawang event na kung saan habang naglalakad si Jesus kasama ang kanyang mga alagad, sila ay nagutom at may nakitang trigo, kinuskus sa kanilang mga palad, kinain ito, na nagbigay ng bad impression sa mga Pariseo at scribe. At pangalawa, doon nga habang siya nagtuturo sa sinagoga, ay siya ay binabantayan hindi para makinig kundi kung ano ang kanyang gagawin. At alam ni Jesus yun. May nakita siya isang tao doon, isang lalaki na paralisado ang kanyang kamay, at kanya itong pinagaling sa pamamagitan ng pagsabi sa lalaking ito na ituwid ang kanyang kamay at igalaw, at dahil doon lalo nagitngit ang mga Pariseo at Iskriba sa araw ng Sabat na should be a day of rest para sa kanila. Now, what is Sabat for the Judeans? Ano ba ang Sabat para sa mga Hudyo? Kung ating babasahin ang New Testament, walang nagsasabi na ang Sabat ay tumapat ng araw ng linggo. Ang sabi nga sa ikapitong araw, the seventh day of the week, which is Saturday. At para sa aking kaalaman, sa aking awareness, no, even ang mga sumunod na mga writings sa mga next generation about the New Testament, pertaining sa New Testament, walang tinrato na araw ng Sunday ang Sabat. Because Sabat for the Judean people, na ang kanilang basehan ay ang backbone nila ay ang scripture, para sa kanila ang araw ng pamamahinga o Sabat, ito yung moment na kung saan ang pangako ng Diyos about the ultimate future o ang pagdating ng
kinabukasan, okay, ito yung araw ng Panginoon, ito yung araw ng bagong creation na kung saan nagtatagpo ang kasalukuyang araw at yung araw na hinaharap. Ito yung para sa kanila Sabat, according sa very scripture na kung saan ay nang kailangang pinanghawak. The problem is, yun nga po, ito ay tumutungo sa legalism. Okay? Ang Sabat is a time or a day na para sa mga Judean, kung ang templo ay lugar kung saan ang langit at lupa ay nagsasama, come together, no? Kung saan ang Panginoong Diyos sa kanyang presensya ay naroon, ang Sabat isang ay araw o oras na kung saan naman ang God's ultimate future meets its yung present day, no? Kaya napakahalaga po sa kanila ang Sabat. Yun nga lang po, ang danger ay masyadong nagiging legalismo ang kanilang pananaw patungkol sa araw na ito. Now, God has promised to be there in their midst, in the temple and in the day of the Sabbath. At yun nga po, maraming tao hindi naintindihan itong Jewish Sabbath dito. Katulad po ng even sa panahon ngayon, na yun nga po mas tinitignan ang Jewish Sabbath na more of legalism, na hindi nila alam yung mga dahilan, hindi alam ng mga tao bakit napakahigpit para sa mga Hudyo ang pamamahinga. Ito yung tinatawag nating early celebratory of God's future, of His new creation, of His presence, para sa kanila na kung saan, yun nga po, ang pagbibigay ng ikaapat na utos doon sa Mount Sinai ay kung saan inaalala nila yung kanilang pagkakaroon ng freedom, no? Mula sa Ehipto na kung saan sila pinalaya sa kanilang pagkakaalipin. At yun nga yung mga greatest Judean teachers of that time ni Jesus, tinitignan nila ang Sabat dito na celebrating in advance, no, the new day which God promised to them. So for instance, kung inyong matatandaan ang kwento ni Lazaro at ni kanyang kapatid na si Martha ba yun, no, na kung saan sinabi sa kanya ni Jesus nung namatay na si Lazaro, sabi ni Martha, Lord, kung narito ka lamang, ay buhay sana ang aking kapatid. Okay? Pero, ang sinagot sa kanya ni Jesus ay, kay Martha, ang sabi ni Jesus kay Martha is, ako ang buhay. I am the Lord, no? Darating ang panahon na ang kapatid mo ay muling mabubuhay. Sabi ni Martha, alam ko po yun. Panginoong Jesus, He will rise again at the resurrection of the last day. At mismo sinabi ni Jesus, I am the life, no, and the resurrection. Si Jesus ay nagsasabi ng present time at si Martha ang kanyang iniisip ay yung future, which is hindi alam ni Martha na nasa harap niya na si Jesus, the very future kingdom of God. The same thing sa mga Israelita, sa mga Hudyo, na kung saan hindi na kailangan ng mga signs and miracles and wonders because the kingdom of God ay ando doon na sa kanilang mga harap, in presence ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga po, in the course of Jesus' public career, no, napakalinaw, nakasama na nila si Jesus. At siya tulad din natin, napapagod, nagugutom, nakikipag-usap sa maraming tao, at lahat ng ito ay very remarkable. Pero, hindi nila naisip na yung future kingdom of God
ay ando doon na sa kanilang present time. Kaya nga po yung pagiging legalist nila when it comes sa celebration of Sabbath, no, waiting for God's future, for the kingdom of God, ay finulfill na ng ating Panginoong Hesus. Nangyari itong celebration na ito sa panahon ngayon ng Sunday because ito nga po yung kanyang pagkamatay at pagkabuhay na muli mula sa kanyang pagkapako sa cross on the third day, which is the very first day of the week, Sunday. Ito ngayon yung ating tinatawag na celebration of a new creation. If anyone is in Christ, he is a new creation. Di po ba? Sabi sa 1 Corinthians 5:17. Kaya nga po, we celebrate Sabbath not because of legalism, but because of the celebration of future times in this present time. Nagkasalubong. Kaya nga po, meron tayong blessed hope. Nakikita na natin yung future time in this present time. Kaya nga po, napakalaga sa ating mga Kristiyano na makita natin na dumating na yung present sa pamamagitan ni Kristo. Na itong mga Judean na ito, itong mga Hudyo na ito, yung tinatawag nilang New Age to come, ay naroon na sa kanilang harap. Embodied by Jesus. Kaya nga po, mga kapatid, we celebrate the Sabbath, no? Hindi lang naman talaga sa araw ng linggo, every day. May celebratory tayong ginagawa because of Jesus. No? Nagsimula ang new creation because of Jesus Nazareth came out of the tomb on Easter morning. At tayo ay nabubuhay dito sa space na to between the launching of the new creation and the completion of new creation in God's ultimate future, when God will be all in all. Therefore, we celebrate the very first day of the week, which is Sunday, and every day of the week, because it is a God's great new day. Nagsimula na po, nilaunch na po ito. Kaya nga po, we celebrate it, we live it out, and that's how resurrection theology is supposed to work. Okay? Yun nga po, dinedowngrade natin ang Sabat nito sa ating mga version na hindi natin nakikita kung paano ang mga Jewish ay, at even din naman sila, ay tinitignan natin into legalism. Okay? So, for now, we need to honor it. Every day is a Sabbath day because of God's presence sa buhay natin. At yun nga po na ang bawat isa, no, sa Christian traditions ay makita ang kalagahan na ito. No? At makita rin kung paano itong new day, the launch of God's new, nilaunch ng Diyos ang kanyang new creation at patuloy na ito yung certainty, no, ang katiyakan na dapat nating maintindihan. Okay? The theology of a resurrection, which means ito yung Sabat na sineselebrate natin. Ang pagsasalubong ng future to the present times because of Jesus' resurrection from the cross. So, every day, meron pong reason to celebrate. Yun nga po, hindi lang araw ng pamamahinga, kundi tunay na araw ng pamamahinga sa presensya ng Diyos because of the certainty, no, we're all new creation. A new day, a new hope, a blessed hope with the presence of God in us and for us. So, isang mapagpalang umaga po sa lahat ng anak ng Diyos na patuloy na kumikilala, hindi lang sa araw ng pamamahinga, kundi sa Diyos ng pamamahinga at walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus.
Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat dahil ikaw ang Diyos ng pamamahinga. Pamamahinga sa presensya mo na kung saan, Lord, ando doon. Ang kapayapaan naroroon, Panginoon. Ang katiyakan at higit sa lahat, Lord, yung joy being with you. Sa kabila ng mga challenges sa buhay na ito, O God, alam namin we are more than overcomer, more than conqueror. Kaya God, thank you for Jesus na naging katuparan, fulfillment ng sabat na kung saan ipinahayag mo, Panginoon, at ipinakita mo ang future in our present time, Panginoon. Maraming pong salamat aming Diyos at patuloy na makita mo. We are all grateful every day, full of gratitude. Dahil ikaw ang Diyos na patuloy na nariyan sa amin. Binibigyan ng mga bagong araw at ipinapakita ang iyong kabutihan at katapatan. Maraming pong salamat to, Lord. We love you and thank you for loving us first. May your peace that passes all understanding be with us, O Lord. Be with us. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken. In this mighty name we pray. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat.